Tiyak ay kikilabutan at manghihinayang ka rin sa abandonadong resort na ito ng Ilocos Norte. Isang kilalang resort ang tilabay na pag-iwanan na ng panahon at naabandona dahil sa matinding bagyo. Kikilabutan ka talaga sa mga ipinahayag na totoong storya na ngayon mo palang maririnig. Kaluluwang Itim. Si Master Gala, mag-isang gumagala sa mga sementeryo. What's up guys? Welcome to my channel. Ito na naman si Master G na laging G na G sa paggala sa mga nakakatakot na lugar at syempre sa mga magagandang lugar din sa Pilipinas. Especially itong Norte. Kilala po ang Norte ito o ang Ilocos Norte sa magagandang beach na ating pupuntahan ngayon. Mayroong isang abandonadong resort na pupuntahan natin ngayong gabi dahil itong resort na ito ay maraming kwentong kababalaghan na nangyayari. At pakikinggan natin yung mga nagtatrabaho doon o yung mga nagbabantay na yun doon. Itong resort na ito ay kilalang resort na talagang halos ito yung pinupuntahan dito po sa Pagudpud. Oo. Shoutout sa iyo kung taga dito ka at shoutout din sa lahat ng mga bagong subscribers at mga solid masters natin dyan. Salamat po sa 700,000 YouTube subscribers natin. Road to 1 million na tayo pero alam ko malayo-layo pa yun. Pero sa tulong nyo sa pag-share ng video, sa pag-subscribe ay maaabot din natin yan. Lahat po nang nandiyan sa screen, binabati ko kayong lahat. Shoutout sa inyo. A few moments later. Ito na may mga kababalaghang nangyayari dito. At ito ay mga ayon sa mga tao na nakapalibot dito. Ngayon mapapansin nyo dyan sa pinaka daanan pa lang kikilabutan ka na dahil makikita mo yung mismong resort na talagang abandonado na. At nakakapanghinayang mang isipin pero sa kabila niyan talagang hindi maiiwasan na may mga kwentong kababalaghan. Subukan natin mag-explore overnight dito po sa abandonadong hotel, dito po sa abandonadong ito'y kumikita umano dati ng estimated na 50 million pataas kada buwan at may mga magagandang event na rin nangyari dito. Minsan na ding natulog dito ang mga kandidata ng Miss Universe way back 2015 kung di ako nagkakamali. Ilalagay natin yun sa screen yung mga ibang informations ng abandonado. Pagod ako. Kung mapapansin nyo mga master, ang ganda-ganda pa itong extension ng resort na ito. Hindi po kasi tayo allowed makapasok sa mismong resort, pero ito po yung isa sa parte ng resort na inabandona. Talagang nakakapanghinayang. Mapapansin na parang may nakadungaw sa mismong bintana na ito. Samantalang ikukumpara mo yung ibang bintana ay wala namang ganyang pikura. At ito nga mga master, sinasabi nga nila na may mga nagpaparamdam umano at maraming mga ligaw na kaluluwa na hindi natin inaasahan. Pero tanongin natin kung may maabutan tayo mga tao dito, kung sakali na merong pa tayong napansin nyo ba yun? O baka reflection lang ng dumaan ng motor. Kung sakaling mayroon pang mga ano yun, may mga iba pang mga kwento rito guys. So ito po yung nasa gilid lang ng public highway at we're not allowed na pumasok dyan isa-isa dahil ito nga po ay private property. Baka makasuhan tayo mga master. So papakita ko lang sa inyo. Total malakas naman yung ating ilaw. Ito.
At meron din ditong yan, diba bongga, ilalagay ko sa yellow basket sa TikTok kung sa ko to nabili. Mga master, sa ngayon medyo hirap pa ako dahil 2 days pa lang since ako ay na disgrasya sa motor. Dito din po sa mismong dinaanan natin bago makarating dito. Grabe, sayang. Tapos meron ditong playground dito sa bandang ibaba. Iikutin natin dito sa baba. Hindi ko alam kung playground ba talaga to. Gusto ko kasi guys may makausap tayong taga dito na magpapatunay na meron talagang nakakapangilabot na story. Itong mga dadaan na to, tanungin natin. Magandang gabi. Pwede magtanong? Vlogger kasi ako. Oo. Ay, natakot. Umalis. Partida, dalawa pa sila, natakot sila guys. Umalis. So guys, tingnan nyo, magmula dito sa pinakaibaba ng resort, oo, makikita nyo na yung White Beach. Yan. Tapos ito yung isang pension, ito yung parang pinaka pension house nila na istulang abandonado na rin. Oo, syempre kasama ito sa ano. Tapos dyan yung parte ng Coast Guard, yung sa part na yan. Gusto ko lang silipin ito. Tingnan nyo yung inano siya ng bagyo, mga master. Sabi naman ni sir, pag dumiretso tayo doon, mas marami raw doon nagpaparamdam doon sa pinaka resort ng Hanas. Oo. Ang pangalan po kasi ng resort na yun ay yung Hanas. Kaya lang hindi pwedeng pumasok dito. Ito yata yun. Ay, kaya lang no entry. Ayokong pumasok dyan. May guard eh. May hahanapin tayong guard na nirefer niya sa atin. Pero tingnan nyo naman to. Nakalimutan ko yung sinabing bagyo. Pero ito nga ay may bagyo na nga. May bagyo. May isa sa ano. Actually, mas takot ako sa aso. Ayun o, pasugod. Parang souvenir shop nila ito. Hindi pala ito yung, hindi ito yung totaling pension house. Sorry guys, nagkamali lang. Ayan, tignan nyo yung ibabaw ng ano. As in, na ano na, nasira na ng bagyo. Parang nagmistulong ghost town ito, no? Kakatakot, natakot ako sa kwento ni Kuya. Kaya mas maganda in-explore ko muna bago ko malaman yung kwento eh. Ang creepy. Laki pala nitong resort na ito. Hindi naman kasi maiiwasan mga kamaster. Oo, hindi naman maiiwasan na merong talagang nakakapangilabot ng, o pinapamahayan ng mga ganito yung mga abandonado na. So kung nakalagay no entry baka tayo yung mapano. Ganda oh. Sayang guys. Ay hindi, iba na to, hindi na ito yung part ng ano. Grabe no. Nag-tour ng gabi. White Beach ng gabi no. Parang ghost town, walang katao-tao. So ano naman tao din. Turn left, then your destination will be on the right. Inis ako, nanggigigil ako sa mga aso, iingay eh. So ayan, ito yung beach, pinaka white beach niya. O, tignan nyo.
So ito na nga mga master yung parte ng beach na resort na ito. Yung pinaka main. Makikita natin na may ano pa rito si Marilyn Monroe. Elvis Presley. Hindi ko kilala to. Ba't puro si Marilyn Monroe yung ano? Ngayon isa itong makikita nyo parang may party pa dyan. Parang clubhouse or what. Ngayon hindi tayo pwedeng pumasok dahil restricted po yan. So ito po yung dating kilalang resort na tinatawag nilang Hanas Beach Resort and Convention Center. Dito po sa barangay Balaoy o Malingay, Pagudpud, Ilocos Norte. So isa po itong sikat na tawag dito na resort na yun nga na ito yung naka-freeze ngayon. Di umano sa korte at hindi ito pwedeng pakilaman ng kahit sino pa man. Kaya bilang pagsunod po sa batas, hindi natin pwedeng pasukin yan. Dahil ito po yung public na daan ito. Hanggang dito lang tayo pwede. At mas maraming ang kwentong kababalaghan dyan sa loob. Kung may makakausap tayong guard, makapasok sana tayo. Kaya lang, sabi ni kuya, may nagbabantay. Wala naman nagbabantay. So, pwede natin sigurong silipin kahit dito lang sa labas. Kasi way back, kung di nyo po tatanungin ako, nakarating po dito ng Ilocos. First time ko rito noong Ilocos Norte. Nung taong... Saan dito? Ay, oo. Meron pa doon. Pero pinakabahay na sa part na yun, sa dulo. May mga sasakyan pa. Nasaan yung pinaka-convention center kaya dito? So, ito yung pinaka-convention yata. Oo. Parang ito yata yun guys. Hindi ako nagkakamali. Parte na rin to ng beach na ito na abandonado na. Ay, hindi. Parang kainan. Parang siyang kainan. Kinabahan naman ako dun. Gulat ako dun, oh. Akala ko totoo. Sus mio. Tao ba yun? Kuya, tao ka ba? Tutulog yung guard. Mukhang hindi naman totoo. Meron siya. Bata. Anong bata? Umiiyak. Batang umiiyak? Ano po, lalaki, babae? Babae po. Kasi 2019 nandito na ako eh. Matagal din akong hindi kasi bumunta rito sa amin ba? Taga saan po kayo, sir? Dito mismo ako, sir. So kayo yung inatasan magbantay dito? Opo. Ito po yung hawak ng korte ngayon, di ba? Naka-freeze po siya. Kumbaga wala pong pwedeng makailam, tama pa, no? Opo. Oo, kasi itong base po dun sa research po na sinabi din sa akin. Bale, partes din ng Hanas na, sir, pero parang extension lang dati. Oh, extension nga, oo. Pero sir, wala ka bang alam na, bawa yung, siyempre ikaw yung nagbabantay, ilang taon ka na nagbabantay dito? Isang taon pa lang, boss. Sa isang taon mo, wala ka bang naranasan dito na, yung parang sabihin natin na hindi nakikita, yung Marami. tulad ng ano, sir? Maraming ano rito, may mga multo. Tulad po ng, ano ba sa Ilocano yung multo? Ara-arya, sir. Ano? Ara-arya. Ara-aria. Katulad po ng ano, sir. Siyempre kung white lady, pangkaraniwan na po eh. Nung isang araw nga lang, isang gabi, nakakita kami dyan ng ano. Dyan yung nagbibidyo-video ka kanina. Laging may nakatayo doon na nakaitim. Ay, kaya pala parang may nakita kong ano yun, kanina. Isang araw, ano po yung nangyari? May nakita yung asawa kong ano, sir. Nakatayo na nakakulay itim, matangkad daw. Babae po, lalaki? Lalaki daw, sir.
Laki. Marami rito sir, ano? Eh dito naman sa side na to sir, ano yung naririnig mong kwento? O na-experience mo sa side na ito? Wala man ako na ano dyan sir. Pero dito, may nakita raw yung amo ko rito eh. Dito, banda. Nakaupo raw na babae. Babae naman nakaupo. Oo, dito banda. Ano po yung sabi ng kailan daw po magbubukas uli ito? Sayang naman, hindi na naayos eh. Balak ako yung boss ko na ano. Kasi namatay yung may-ari Oo sir. Ngayon, ang balak ko ng boss, Para may bait pala sir. ibebenta na lang. Oo. Sa bagay, kasi naman medyo magulo nga daw, ang sabi po nila. Tapos ano pa sir, yung sa tagal mo, sa isang taon mong karanasan dito, ano po yung hindi mo makakalimutan dito? Kung okay lang pong ikwento sir, kasi hindi naman natin, syempre natural lang namang may mga hindi natin nakikita, di ba? Marami. Tulad na, marami. Umuulan nun, doon ako taas natutulog kasi. Ngayon hindi na eh. Natatakot na ako. Bakit ano po bang ginawa sa inyo? May nagtatakbuhan doon ng mga bata, naririnig yung mga boses nila. Tapos may naliligo sa banyo, maakyat sa So, umakyat sa taas? Oo. Ay, narinig mo yung pumapanik. Dito po yung may yung may sinasabi niyong nakita yung nakatayo sa part na to. Doon sir. Dun sa isa. Tapos ano po yung parang playground dyan sa ibaba? Yung parang may mga, dun sa may pinakababa, yung may mga doon, mga parang ganito. Ay, dito sir? Oo, sakop din po nila yan. Tapos saan po yung mas marami sir dito? Saang parte po yung mas marami? Yung sinasabi nyo na, yung masasabi nyo na matatakot talaga kayo na parte? Doon, banda doon sir. Yung building na pinakadulo. Nasa may unahan. Oo. Yung doon talaga ang marami. Pwede nyo ako samahan doon sir ngayon? Yes. Sige. Tingnan nyo Totaling natanggal na yung kanyang pinaka-tornilyo pala guys. Ayun ganyan katindi yung nangyari sa akin nung nakaraan. Kagasgas na si Naku po, natanggal na rin yung tornilyo nitong ilaw. Itong bandang binti ko medyo magapa siya mga master. Hindi ko pa siya totaling na ipofold ng ganun ng sagad. Sobrang sakit ng kanan. Bakit po nandiyan yung helicopter na yan? Yung helicopter pa guys, ang laki-laki. Tapos ito yung sinasabi kong akala ko playground. May ano yung swimming pool ba yun sir? May swimming pool pa dun sa ilalim. Ayun sobrang sayang. Asan si sir? Oh my goodness. Huwag mo akong takutin sir. Nasaan na? Nawala. Ay. Sino yung naglalakad dito kanina? Dito. Diyos mio, nakakatakot naman. Diyos mio. Kinikilabutan ako guys. Nawala si sir. Ayun. Sir, yung sinasabi nyong nakaitim na kailan po nakita uli? Bago lang? Yung isang gabi lang. Yung nakita dito. Asawa ko. Okay. Yung kasama kong namatay. Kasama nyo pong namatay? Oo sir. Dito raw sila dati nakapesto. Saan po dyan? Sila doon sa dyan. Dito. Ngayon? May nakita raw sila eh. Tinalon nga daw nila yan. Ay! Hanggang sa baba. Mula dito sa first floor? Oo. Sa second floor? Hanggang dyan sa Hanggang dito? Oo. Ano po yung nakita nila? Ewan sir. Ilan po silang nakakita? Yung kasama ko dati sir. Nung namatay. Hindi, ilan po silang nakakita? Tatlo. Nasaan na iba? Namatay na rin sir. Ay! Paano sir? Ibig sabihin namatay sila dahil tumalon? Hindi. Matagal pa bago sila namatay. Yung tatlong yung patay na?
Oo, sir. Yung isa na aksidente ng motor. Dito nila nakita. Yung Kakatakot. kwento sa akin yung Tas, parelyebo ko dati. Ngayon sir, di ba sabi mo isang taong ka na nag-ano? Ano pa yung sinasabi mo? Saan banda dyan yung nakita niyong parang... Dito, sir. Diyan bantaw. Nakita raw yung asawa ko eh. Ito to? Diyan. Dito. Dito? Dito na yan. Kasi inaayos ko yung ilaw noon eh. Oo. Siya lang naman ang nakakita. Nakita niya, nakatayong Nakatayong nakakulay itim daw. na lalaki. Oo. Ah, dito yon. Hindi ko naman nakita. Gusto mo tignan natin sir? Charot. Sige sir, sandali. Gusto ko lang ma-explore. Ito yon. Okay lang po ba? Oo. Ano guys, so, hirap pa akong umakyat. Dahil ako'y creepy nga. Ito yung pinaka-chandelier. Grabe. Ba't nagtataasan yung balahibo ko? Dito. Number 52 siya guys. Myra Ira. So ito yung isa sa... Ay putya ka, nagulat ako sa sarili ko. Ayan. Gaganda pa guys. Sir, ang gaganda pa po pala, ano? Ang ganda pa ng mga kwarto. So mapalad tayo guys na nakita natin mismo nagbabantay. Kaya masisilip natin yung mga kwarto. Ayan oh. Pero alamin pa natin mga story ni sir. Mga ano dito. Basag-basag na. Sir, may mga basag-basag na ilaw dito. May mga nabasag pong ilaw. Dito po. Ito po oh. Hindi po ba dito? Tapos sir, bukod po doon sa nakwento nyo kanina, ano pa po yung masasabi nyong naranasan nyo dito? Yun lang yan. Yung nararamdaman na ano. Kakaiba. Pero wala ka namang ano dito sir, wala ka namang as in narinig na boses or... Meron siya. Bata. Anong bata? Umiiyak. Batang umiiyak? Ano po, lalaki, babae? Babae po. Saan po banda nyo na ano? Doon sa sinasabi ko kanina. Doon. Oo. Wala ko yun. So ito pala ay hanggang 3rd floor, no? Kakapanghinayang lang. Hindi ako matatakot masyado. Mas nanghihinayang ako mga master. Gaya ng mga sinasabi ko sa mga ganitong nasasayang. So mga master, ako pa ko kasi ay meron pang injury sa paa. Hindi pa ako masyado makaakyat din sa pangatlo hanggang pangatlo. Pero yun nga, narinig nyo naman yung kwento. Talagang nakakakilabot talaga. Dahil mga anong buwan yung naranasan sir, yung mga sinasabi mo na kakaiba o kababalaghan dito? January lang. Mga January. Okay. Kasagsagan ng ulan, mga January daw ang talagang naranasan.